Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah adabul mutaallimin. So nandito na nga tayo sa adabus sual. Magandang asal sa pagtatanong. At napakahalaga nga ng pagtatanong sa pagkakamit ng kaalaman. Alhamdulillah. Napakahalaga ng pagtatanong. So doon tayo natigil doon sa pagkikita ni na Musa alayhis salam at ni Al-Khidir. Dahil nga si Musa alayhis salam, pinagalitan siya ni Allah. Kasi sabi niya siya, sa mga tao daw siya na yung pinaka maalam. Pero nga, yun na kasing inaasahan niya kasi siya yung propeta eh. Siya yung sugo. Nakakatanggap siya ng wahi mula kay Allah. Inisip niya siya na yung pinaka maalam. Pero nga sinabi ni Allah, meron pang mas maalam sa'yo, puntahan mo. Yun nga pinuntahan nila. At yun na si Al-Khidir. So yung sinabi ni Musa alayhis salam sa kanya. Qala lahu Musa, halat tabi'u ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Sabi sa kanya ni Musa, pwede ba ako sumama sa'yo para turuan mo ako ng anumang nalaman mo na mula sa gabay ni Allah. Sabi ni Imam Al-Qurtubi sa kanyang tafsir sa aya na ito. Hada su'alul mulatif wal mukhatib al mubalig fi husnil adab. Ito raw ay paraan ng pagtatanong na napakainam na halimbawa ng mabuting asal sa pagtatanong. Kumbaga yung paraan ng pagtatanong niya, yung tono ng pagtatanong niya, yung syntax ng kanyang sentence ng pagtatanong, puro mapagpakumbaba. At ganito nga dapat yung nagtatanong, inshallah. Kasi nga yung sual na pagtatanong at yung sual na panghihingi, magkaparehong salita eh. Magkaparehong salita. Kasi nga naman, ang nanghihingi, 'di ba, literal may hinihingi ka, 'di ba, pera, pagkain, o ano pa mang bagay. At ang nagtatanong, meron kang gustong kunin mula sa iba. At hindi mo yung basta-bastang makukuha nang hindi ka magalang o hindi ka malumanay sa iyong panghihingi sa kanila ng kaalaman. So hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta. So nga balikan nga natin yung sinabi pala ni Imam An-Nawawi. Yung nga, wala sa'ili an yatalattafa fi su'alihi. So yung nagtatanong daw, dapat malumanay siya sa kanyang pagtatanong. Kasi ikaw yung may kailangan eh. Di ba? Katulad halimbawa nga niyan, di ba? Meron kang hihingiin sa ibang tao o mangungutang ka, meron kang request, di ba? May hilingin ka doon sa boss, boss, pabali muna. O kaya, boss, ganito, ganyan. Magpapakumbaba ka, hindi ka magmamalaki. Hindi mo siya sisigawan. Di ba? Magpapakumbaba ka. So, ganun din ang nagtatanong, inshallah. Wa yuhsinu khitabahu, at gagawin niyang mahusay ang kanyang pananalita. Wala yastahi minas suali amma ashkala alayhi, at hindi siya mahihiya sa pagtatanong tungkol sa anumang bagay na kinalilituhan niya. Bal yastawdihuhu akmala istidah. Bagkus ay lilinawin niya sa pinakamalinaw na paraan ng kanyang pagtatanong. Kasi nga, yung sinasabi ng mga scholar, fahmus sual nisful jawab. Ang pag-unawa sa tanong ay kalahati ng sagot. Hindi mo masasagot ng tama ang anumang tanong na hindi mo naintindihan. Siyempre, ganun din yung, kasi minsan hindi naman magiging malinaw yung tanong eh. So dapat yung sasagot, lilinawin din niya ano ba talaga yung tanong. Ano ba ibig mong sabihin? So ganito, itatanong, may follow-up ka na question, pwede mong gawin yun. Pwede mong gawin yun. Pero dapat yung nagtatanong, siya mismo, umpisa pa lang, linawin na niya yung tanong niya. Linawin na niya yung kanyang tanong. Yung minsan kasi, may mga tanong na komplikado, kailangan mo magkwento.
Kailangan mo magkuwento. Si ganito may ginawang ganito, eh, tapos yung ginawa niyang ganoon, ganito. Tapos saka kang magtatanong. So, linawin mo muna yung lahat-lahat ng impormasyon na dapat malaman ng nagtatanong nang sa gayon masasagot niya yung tanong mo. Kasi hindi niya naman mahuhulaan, eh, kung ano yung nangyari talaga. Liban na lang kung malinaw yung usapin. Kasi merong mga usapin, merong mga tanong na ang usapin pangkalahatan, eh, o kaya pangunahin. Kaida, halimbawa, kaida. So, linawin mo yun. Kasi minsan merong nagtatanong, ang haba ng kwento niya, tapos yung tanong pala niya, ang ikli lang pala. Sabi niya, nagmotor ako galing San Fernando, eh. Tapos pagdating ko ng La Union, nagsala ako. Tapos nung nagsala ako, pagkatapos daw niya magsala, hindi niya alam, butas pala yung puwet niya ng pantalon niya. Eh di kita yung aura niya, di ba? Yung likod ng binti niya, nakikita na. Kasi inaasahan mong, ikaw yung tinatanong, di ba? Inaasahan mong isasagot, hindi ano, hindi valid yung sala, kailangan ulitin. Kasi nasira yung isa sa mga kondisyon ng sala, eh. At ang kondisyon ng sala kapag nasira, sinasadya mo man o hindi, ulitin mo yung sala. Ulitin mo yung sala. So, hindi mo sinasadya, 'di ba? Butas pala yung pantalon mo tapos kita yung aura mo. Ulitin mo yun. Eh, yung nagtatanong, iba pala yung tatanong niya. Galing ako San Fernando, eh, nagmotor ako pagdating ko ng La Union, nagsala ako tapos butas pala yung puwet ko. Puwede kaya ako mag-propose do'n sa sister? 'Di ba wala namang kinalaman. Kung ako tatanungin hahampasin ko 'yun, eh. Anong kinalaman nung kuwento mo pagkahaba-haba? Inaabagan ko pa kanina, naiinip na ako, pinagtitiisan ko. Tapos yung tanong mo pala walang kinalaman dun. So, dapat malinaw. Dapat malinaw. Fam famin faman rakka wajahu, rakkahu ilmahu. Dahil sino man daw ang magiging malumanay yung kanyang mukha, eh, magiging malumanay din ang kaalaman para sa kanya na inshallah magiging madali para sa kanya na makaunawa. Idan, fahusnul kitab ma'asyikh wa talattufu inda su'alihi amrun matlubun liyastadira atfahu wa muwaddatahu wa liyansyarih sadrahu bil ijaba. Kaya yung pagiging malumanay daw sa pagtatanong sa guro ay matlub. Eh dapat lang. Nang sa gayon gaganahan din daw yung guro na sumagot o sino pa mang tinatanong mo. Sino pa mang tinatanong mo. Kasi kung hindi ka nga naman maayos magtanong, eh, paano pang gaganahan yun na sumagot? Paano pa gaganahan yun na sumagot? Kaya maaring yung sagot niya, ano na lang, basta matapos lang niya yung sagot sa iyo. Kasi ayaw kanyang kausap, eh. Sabihin na lang niya sa'yo, pwede. Tapos hindi na siya nagdagdag ng paliwanag, samantalang dapat sana may paliwanag pa para mas malinaw. Minsan ganun, eh. Ako talaga, minsan nakaka-stress yung ibang tanong, eh. Lalo na yung mga tanong tungkol sa mga problemang mag-asawa. Ang sinasagot ko talaga, hindi naman dahil sa tamad akong sumagot. Pero minsan yun yung dapat nilang marinig, eh, para matauhan sila. Sinasabi ko, kung ganyan pala, 'di maghiwalay na lang kayo. Magdiborsyo na lang kayo, eh. Tinanong mo lang ako niyan last week, tapos ganyan naulit na naman pala. Eh, maghiwalay na lang kayo. Kung ganyan na pala, baka lalala pa yung kalagayan niyo. Hindi naman dahil sa tinatamad akong sumagot. Pero minsan yun yung kailangan marinig ng tao, eh. Na yung kakaaway-away nila ganyan, walang kahihinatnan yan, eh. Kung ayaw nilang maging maayos yung pagsasama nila, maghiwalay na sila. O tapos yun hindi na yung magtatanong uli, hindi ko alam kung nahiya na ba magtanong uli o nagalit sa akin o baka natauhan baka natauhan na. Kasi nga naman 'di ba, maaaring mga pinag-aawayan niyo maliit lang naman na bagay, eh. Maliit lang na bagay. Mashallah lakas ng tubig, mashallah. Wa aidan fadhalika min makarimil akhlaqi wa mahasimil adab. Kasi nga ito ay kabilang sa mga magagandang asal. Fa im fa inna manittaba'a fa inna manittaba'a fa inna manittabaga min ahadin shay'an talattafa lahu wa takallama bi ahsanil ibarats liyasila ila maqsudatin. Fa kayfa biman kana sa'ilan anil ilmi wa huwa asyraful umur.
So yung pagiging malumanay daw ay kabilang sa pinakamainam na ugali. Dahil ang sino man daw na may hinihingi na anuman, hihingiin niya ito sa pamagitan ng pagiging malumanay. Hindi mo sisigawan yung tao. Pupunta ka sa ano, 'di ba, opisina. Sino ba yung nagpapasweldo sa inyo? Yung ba yung si Panot? Yung tinatawag niyang Panot, yung nagpapasweldo sa inyo? Iba pa? Ah, o sabihin halimbawa si Panot yung nagpapasweldo sa inyo, 'di ba? Punta ka dun sa opisina, kalambagin mo yung pinto, bag mo, "Panot, yung sweldo ko." Tapos pagtanggap mo ng sweldo, "Naku Panot, may problema pa ako, eh, pabalihin mo ako ng ano nga, yung pabalihin mo ako mga 3,000 lang." Hindi ka papabalihin nun. Kung baka yung sweldo mo di pa niya bibigay sa'yo, mapa-trip sa'yo yun, eh. Binulabog mo na siya, pagbalibag mo ng pinto magugulat siya. Yung wig niya na nakadikit lang ng masking tape natanggal. So, 'di ba? Eh, paano pa kaya yung nagtatanong? Yung nagtatanong ng kaalaman na ito raw ang pinakamahalaga sa mga bagay, pinakamarangal sa mga bagay, yung kaalaman. Yung hinihingi mo pera lang, pero naging malumanay ka. Eh, paano pa kaya 'pag ang hinihiling mo kaalaman na pinakamarangal na bagay? Eh, dapat dapat ka lang maging mas, malumanay, inshallah. Yung hindi yung ano, yung maging maayos ka unang-una sa niyya, eh, kasi manggagaling din sa niyya talaga 'yan, eh. Kung yung niyya mo makipagtalo, 'di ba? 'Yan yung katulad ng nireklamo lagi ni Yasin. Merong magtatanong tapos hindi naman pala kaalaman ng gusto, gusto makipagtalo. Kaya importante yung ano, kailangan maayos ang ating niyya sa pagtatanong, inshallah, sa pagtatanong. So yun nga yung halimbawa nga ni Musa alayhis salam, na napakainam ng kanyang paraan ng pakikipag-usap kay Al-Khidir. Yun nga yung sinabi ni Musa alayhis salam, yun nga, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda?" Puwede ba akong sumama sa'yo? Nang sa gayon turuan mo ko ng anumang nakamit mo na kaalaman mula sa gabay. Yun nga, "Hal yattafiku laka wa takfa alayk o wa tukfi alayk wa yukfi alayk?" So sabi ni Musa dito, kumbaga ibig niya sabihin, "Payag ka ba? Okey lang ba sa'yo? Wala bang problema? Hindi ba makakaabala sa'yo? Hindi ba ako makakaistorbo sa'yo kung sasama ako sa'yo?" Yun, ang ibig niyang sabihin. "Wa hadha kama fil hadith." Halimbawa dun sa hadith, "Hal tastati'u an tariyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda?" So meron daw sahaba, hindi sahaba siguro ito nagtanong. Wala kasing ano, hindi na binanggit yung buong hadith. Meron daw nagtanong, "Puwede mo ba ipakita sa akin kung paano nagwudu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" So gano'ng paraan, maayos na, pagtatanong, alhamdulillah, maayos na paraan ng pagre-request. Wa kana huwa hadyu ulamauna, hadyu ulama'ina rahimahumullah. At itong gabay ng ating mga scholar, ma'asyuyukihim, yung kanilang ang gabay nila kung paano nila tratuhin yung kanilang mga guro. Faqad rawa al-Khatib fi jami'ihi anna Amar bin Qais al-Mala'i kana idha balagahul hadith anir rajuli fa arada an yasma'ahu minhu atahu hatta yajlisa bayna yaday. So sinabi ni Khatib al-Baghdadi sa kanyang aklat na si Amar bin Qais, kapag meron daw siyang kukunin na hadith mula sa sinuman at gusto niya itong marinig, nauupo daw siya sa harapan nito. Wayakfid janahu, at siya raw ay mapagpakumbaba na humaharap dito. At sinasabi niya, "Alimni rahimakallah mimma allamakallah." At turuan mo ako, kahabagan ka nawa ni Allah, mula sa anumang itinuro sa iyo ni Allah. Baga gusto niya makakuha yung kaalaman doon sa tao na yun sa ganitong mahusay na paraan ng pananalita. Gayun din mula kay Maimun bin Mehran, sinabi niya, "At tawaddudu ilan nasi nisful akli." Ang pagiging mapagmahal daw sa mga tao ay kalahati ng matinong pag-iisip. So matino yung pag-iisip mo, dapat mapagmalasakit ka sa kapwa-tao mo. Nagdudulot ka ng pakinabang, nagdudulot ka ng ginhawa, at hindi ka nagdudulot ng pinsala. Wa husnul mas'ala nisful fiqh.
At ang mahusay daw na pagtatanong ang kalahati ng pag-unawa sa relihiyon. Yan, para matutunan mo ang relihiyon, kailangan mahusay ka rin magtanong, inshallah. Again din iniulat, husnul mas'ala nisful ilm. Ang mahusay daw na pagtatanong ay kalahati ng kaalaman. Warifku nisful ish. At ang pagiging mabait, yung pagiging malumanay, ay kalahati ng pamumuhay. Gusto mong mabuhay ng maayos, mamuhay ng maayos, ay maging mabuti ka sa kapwa-tao. Maging rafik ka sa kapwa-tao, insyaallah. Wala syakka annahum kanu ya'miduna ila dhalikal ya'miduna ila dhalika lima'rifatihim biahamiyati su'ali wa annahu miftahul ilm. At ang mga scholar nga ay ganito, dahil sa kahalagahan, nalalaman nilang kahalagahan ng pagtatanong at mahusay na pagtatanong, at nalalaman nila na ang pagtatanong ay susi ng kaalaman. Sinabi ni Imam Az-Zuhri, al-ilmu khazana. Ang kaalaman daw ay khazana, kumbaga nasa isang sisidlan, parang kayamanan nasa baul, ganun. Al-ilmu khazana. Miftahuha al-mas'ala. At ang susi daw ng baul na ito, na kung saan nakaimbak ang kaalaman para pakinabangan mo, ay ang pagtatanong, alhamdulillah. So isa sa mga susi ng kaalaman, ang pagtatanong. O dito nga, nag-iisang susi lang siya talaga. Posible rin. Kasi maaari meron ka naman pinapakinabangan na nasa labas ng baul na yun. Hindi mo na kailangan buksan yung baul na yun, meron ka ng pinapakinabangan. Hindi mo pa binubuksan yung baul, may pinapakinabangan ka na. Paano pa kaya kung binuksan mo yung baul sa pamagitan ng pagtatanong? Mas marami kang pakikinabangan, insyaallah. Kasi nandun pala yung bagay na talagang hinahanap mo. Gusto mong malaman at gusto mong may sagawa sa pamagitan ng pagtatanong. Gedi iniulat tungkol sa ilan sa mga salaf, bima hasalta hadal ilm, paano mo nakamit ang kaalaman na ito? Sinasabi nila, bikal bin akul, sa pamagitan ng puso na nag-iisip, walisanin sa ul, at sa pamagitan ng dila na palatanong. So pag may hindi malinaw, itatanong ng tao, insyaallah. Wasuila al-asma'i, sa tinanong daw si al-asma'i rahimahullah, bima nilta hadal ilm, paano mo nakamit ang kaalaman na yan? Sabi niya, bikotrati suali wa talkafi al-hikmata asyurud. Sa pamagitan daw ng maraming pagtatanong at ang paghahangad ng hikmah o karunungan, alhamdulillah. Pero syempre, maraming pagtatanong niya ito, ang maraming pagtatanong niya na ito, pagtatanong na may saysay. Kasi iba naman yung nagtatanong na makulit Sinagot mo na kanina, tapos nagtanong uli. Tapos maya-maya, yung tinatanong niya na naman, yun din yung sinagot mo kanina paulit-ulit lang, paikot-ikot. Paikot-ikot lang yung tanong. Kasi minsan nga yung mga tao, akala nila katalinuhan yung laging nagtatanong. Hindi. Kaya kailangan talaga yung ikhlas sa pagtatanong, inshallah. Magsisimula ang mahusay na pagtatanong sa ikhlas. Hindi sinabi, man lanat kalimatuhu, wajabat mahabbatuhu. Sino man daw na magiging malambot ang kanyang pananalita, malumanay ang kanyang pananalita, ay magiging obligado ang pagmamahal sa kanya. Sino man daw malumanay magsalita ay obligado na mahalin. Kumbaga ibig sabihin, karapat dapat lang na mahalin at yun nga, makakatanggap ng pagmamahal mula sa mga tao sa pamagitan ng kanyang malumanay na pananalita. Paano pa kaya sa nagtatanong, di ba? Yung tanong mo, hindi mo ipinahayag sa malumanay na paraan, may inis sa iyo yung tinatanong mo. Ay ganyan din binanggit, ala khabaruni ayyuhan nasu innama sa'altu wa man yas'al anil ilmi ya'lamu. So, sinabi ni Farazdak daw doon sa kanyang tula na ang pinakamainam daw na tao ay yaong kapag tinatanong daw ay nakakaalam sa sagot sa kanyang tinatanong. Yan nga.
ala khabaruni ayyuhan nasu innama sa'altu wa man yas'alu anil ilmi ya'lamu. Nga siyempre ang tao na tinatanong, sasagot lang naman yun kapag maayos yung tanong mo. At maaaring yun nga, either isasagot niya kaalaman talaga o isasagot niya hindi niya alam. Pareho lang. Gayun din sinabi ni Umayyah bin Abi Salt, "Faqad yazidu su'alu al-mar'a tajrubatan." Ang pagtatanong daw ay nagdaragdag sa tao ng experience. Sabihan nila, so tama nga ano, hindi mo pa naranasan yung bagay na yun. Pero dahil tinanong mo, nalaman mo na. Papapunta ka sa isang lugar, papunta ka pa lang. Ano kaya ang klima dun sa Riyadh? Tatanong mo, di ba? Yun yung bago ako pumunta ng Riyadh, yun yung unang tinanong ko yan. Ano bang klima doon? O di, pag sinagot yung tao yung tanong mo, di alam mo na. Alam mo na, inshallah. Alam mo na. O sabihin nila, di ba? Kasi ikaw inaasahan mo, disyerto doon, mainit. Dumating ka February. Yung kasagsagan ng lamig. Kasi naasahan mo mainit. Yung binaon mong mga damit, ano lang, t-shirt, pantalon, di ka talaga nagdala jacket. Sabi, mainit naman doon, disyerto nga yun eh. Pagdating mo, nagyayelo pala yung gripo. Magtanong ka, pag nagtanong ka at sinagot yung tanong mo, para ka na nagkaroon ng experience. Uyastarihu ilal akbari man yasal. At ikaw ay napapanatag, diba? Ang pagtatanong daw ay nagdaragdag sa iyong experience at nagdudulot na mapanatag ka sa mga ibinabalita sa iyo ng sino mang iyong tinatanong. Mapapanatag ka kasi binigyan ka niya ng impormasyon, hindi ka na magugulat sa pupuntahan mo doon. Hindi ka na magugulat. At gayon din sinabi, Ida kunta la tadri, walam taku billadhi yas'alu man yadri, fa kayfa idan tadri. Kapag hindi ka nakakaalam, tapos hindi ka magtatanong sa nakakaalam, paano ka makakaalam? O paano mo malalaman, di ba? Wala ka nang alam, hindi ka pa nagtanong, paano mo malalaman? Nga, so para may malaman ka, magtanong ka, inshallah, para magkamit ka ng kaalaman. Alhamdulillah. So dito natin tapusin muna itong kabanata na ito, inshallah. Mahaba-haba pa itong kabanata tungkol sa adabus sual. Bahagi pa nga nito yung yung al-as'ilatu al-madmumah. Yung mga hindi ka nais-nais na tanong ng sagaynay may iwasan din natin, inshallah. Sa tutunan natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.